binira ni Senate President Francis Chis Escudero si BP Inday Sara ng questioning ni BP Inday na walang flood control master plan ang administrasyon ni PBBM, lalong-lalo na sa nagdaang bagyong Karina na nagbaha sa buong Metro Manila at sa Karatig probinsya nito. Ngunit binira din ni Chis Escudero si Tatay Digong Duterte at sinabi niya na merong itong 6 na taon na panunungkulan bilang presidente ng Pilipinas. Bakit na hindi niya rin nagkaroon ng flood control master plan para maibsan nga ang pagbaha sa Metro Manila, sa Visayas at Mindanao pagka merong hanging abagat at bagyo at pagbabaha din ng Metro Manila sa kanyang panahon at lalo na raw sa Davao City. Sinabi pa ni Chis Escudero, imbis na magsisian ay magtulungan na lamang daw sila para sa ikabubuti ni Juan Posang Cruz at ang ating bayan. May tama naman doon si Chis Escudero. Ngunit ang mga kaalyado ni BP Inday, ni Tatay Digong na sa sinasabing pagbaha sa Pilipinas, sa Metro Manila at labas ng Metro Manila. Ngunit sinabi nga ng mga kaalyado ni Tatay Digong ay bakit daw nangangawa ito si Chis Escudero dahil lamang napalapit daw ito kay PBBM na iluluklok daw na Senate President at maging kaalyado na ni Pangulong Marcos. Pero sa katotohanan daw wala daw talaga itong nagagawang magandang bakas para sa mga maralitang Pinoy, lalong-lalo na si Juan Posang Cruz. Ang ginagawa lang daw nito ay magtongkit sa kanyang mga sinasabing high-profile na kaibigan. Ngunit nabigyan niya ng pagkakataon para maluklok bilang Senate President ay yun na nga, bumalat na rin dito sa pamilya Duterte. At sinabi naman ng ilang kaalyado pa rin ni Tatay Digong dahil nga daw sa nalalapit na midterm election ay sinasabing may mga mamanokin daw ito si Chis Escudero, lalo na yung mga re-electionista at nagbabalik Senado na maari daw makalaban ng Duterte sa pangunguna ni Tatay Digong, Basti at Pulong. Kaya nga, ginagawan daw nila ng contra-issue ang mga sinasabi ni BP Inday Sara, ni Tatay Digong, laban daw sa kanilang mamanokin sa midterm election sa pamumuno nga daw ni Kiko Bamencheng. Sinabi rin ng mga Duterte bakit daw nung araw ang yelo at ang mga pulahan ng mga Marcoses ay magkaaway na mortal, ngunit sa panahon daw ngayon ay nagsasanib pwersa para nga ma-eliminate ng tuluyan ang mga Duterte sa politika, lalong-lalo na si BP Sara na sinabing number 1 daw sa presidential election para sa taong 2028. Ngunit sinabi naman ng kaalyado ni Chis Escudero na hindi pa dapat pag-usapan ang presidential election sa 2028 at pag-usapan daw ang midterm election sa susunod na taon para sa local at national election para sa congressman at mga senador at maging ang local government unit, yung mga mayor at mayora na tatakbo sa kanilang mga pwesto. At ito namang sinasabing pagbaha sa Metro Manila, sa labas ng Metro Manila, panahon pa nito ni Kopong na hanggang ngayon na nagiging problema rin yung mga Pilipinong pasaway na walang pag-umpay na pagtapon ng kanilang basura sa estero. At sinasabi din ng ilan na bumabalik sa ating mga ginagawa na tapon dito, tapon doon. Ngunit ang sabi naman ng ilang nag-o-observe sa ating taon-taon na malawakang pagbaha ay ang talagang mga problema rito yung mga drainage na hindi napapalitan, nagpagkalit-liit na at hindi malang palitan na malaki. At ang sinasabing dahilan pa nito yung sinasabi ni PBBM na meron siyang flood control program nung nagbaha sa Metro Manila at Karatig probinsya ay talagang nakita talaga kung paano talaga umagos ang tubig sa loob at labas ng Metro Manila. Naging saginga, nagpagka sila
ng eskwelahan at ang tanggapan ng opisina ng gobyerno at ang mga private na kumpanya ay nag-cancel din ng kanilang mga office work para nga lang makauwi ng maaga si Juan Pasong Cruz. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiro na magmamatsak sa kaganapan na nangyayari sa ang paaraw-araw na buhay ni Juan Pasong Cruz.